Mga kapatid, naalala ko lang nung nakaraan na nag-vlog ako tungkol dito sa mga minivans na ito, itong Every Wagon, yung mga K-vans na yan. Ay sinabi ko nga po na talagang hindi safe itong mga converted na mga minivans na to dahil doon pa lang sa Japan, ito ay pinuputol-putol na yan. At dahil nga siya ay right-hand drive, hindi talaga pwedeng i-import ng buo. So ang ginagawa ng mga nag-i-import nito, pinuputol siya para mag-declare nila na ito ay surplus parts. Kaya lang pagdating dito sa Pilipinas, binubuo nila na isang unit. Wala namang problema doon kung yan ay nakakapagparehistro. Kaya lang, yung safety po ang sinasabi ko. Kaya nga doon ay may sinabing may deem unsafe. No? Talagang hindi siya safe. Pag sinabing may deem unsafe, yun yung sinasabi ng mga authority na hindi siya safe. Ngayon, may mga nambas sa akin dyan, may mga kumontra dyan, na hinahamon pa tayo ng karera, crosswind daw at minivans, paakyat sa Baguio, pupunuin pa raw niya ng ilang kabang bigas yung kanyang sasakyan, yung minivan niya, hindi naman tayo pumapatol sa ganun. Ngayon, dahil sa may dumating ng unit sa atin, at talagang titignan natin kung ito ba ay safe. Tignan nyo mga kapatid. Ito dahil sa ito right-hand drive, ito yung kanyang original na rack and pinion. So itong kanyang pinaka-pinion, dito yan nakatapat sa driver kung ito ay nasa Japan. Dahil nga right-hand. So para maging ito ay talagang perfect para sa Philippine use, no, sa ating mga sasakyan dito, dapat kukuha ka ng rack and pinion na nakatapat dito sa driver dito kasi left hand na siya. Hindi mo na ngayon kailangan ng mga ganitong klaseng mga transfer case. Ang daming nilagay na transfer case, isa. Tapos naglagay ng mga cross joint, dalawa. Saka pa lang naglagay ulit ng cross joint, papunta ngayon dito. Kaya ang nangyari, kapag liliko ka, kailangan mong pumihit ng marami bago ka makaliko. At yung halimbawa, dire-diretso kang umaandar, meron ka lang iiwasang konti, kailangan mong pumihit ng isang buo para lang maiwasan mo. Kasi nga dahil dito sa mga nagpatong-patong na conversions na to. Ito kasi nga transfer case na yan, kapag pinaikot mo yan, pag pinaikot mong ganon, ang susunod, ang kabila naman ganon ng ikot. Magkakontra yan. Kaya ang ginawa nila, naglagay pa ng isang transfer case doon para pag ikot ulit, kabila naman ng ang ikot niya. Kaya mapapagana nila to. Ito kasing mga rack and pinion ng mga Japan na mini wagon katulad nito, yung kanyang electric motor ay naroon mismo sa rack and pinion. Ito yung original niya. So ito yung kanyang electric motor. Hindi mo yan pwedeng baliktarin dahil once na baliktarin mo yan, baliktad din ang ikot niyan. Ngayon, ang gagawin natin para maging talaga to, perfect para sa Philippine use, no, sa ating mga sasakyan at mawala na yung issue na maraming ikot, papalitan natin siya ng steering system. Ito na ang ilalagay natin. Ang electric motor ay nandito mismo sa manibela. At ang kagandahan dito sa mga ganitong klase ng steering, ito po ang kanyang headlight switch ay nandito na. Ayan, bali ganyan po yan. Ang headlight switch niya, pati ang signal ay nandito na yan. Tapos ang kanyang wiper ay nandito sa kanan. Ang kanyang motor ay narito mismo sa steering column. Kaya ang ilalagay mo ngayon na rack and pinion ay itong mga manual na lamang na rack and pinion. Katulad ng mga EPS ng Toyota, EPS ng Mitsubishi Mirage, at halos marami na mga naka-EPS, ganito po ang design, ang style nila. Ng electric motor, nandito mismo sa assembly ng mismong steering system. Ito kasi, yung mga ganitong manibela, rack and pinion, wala halos tayong mabibili nito para ilipat dito. Kasi nga, yung kanyang motor ay nandito mismo, naka-incorporate dito sa rack and pinion. Yung mga Chevrolet, na mga maliliit na sasakyan, ganyan ang design. Yung motor niya, nandun sa rack and pinion. Pero kung bibili ko ng pang-convert dito, na hindi ako bibili ng Chevrolet. Okay na po itong galing sa mga Kia. Kia po ito. Kotse ng Kia yan. Ang Kia, saan ho ba talaga ang nila? Ang driver, ano ba talaga sila? Right-hand drive ba sila or left-hand? Ang Kia po sa Korea ay left-hand po dyan. Kaya yung mabibili mo na pyesa ng Kia, na kotse, ay pwedeng-pwede nyong ipang-convert dito sa inyong mga minivans. Kesa maglagay ka ng mga ganitong mga unsafe na conversion, mas magkakabuti kung bumili kayo ng mamahaling mga ganitong minivans, isama nyo ng papalitan itong
kanyang steering system. Ang mangyayari lang dyan, iba yung manibela mo, dahil ang nakalagay ay Kia, pero madali na pong i-resolve yun. Basta ang importante, magiging safe ang iyong pagmamaneho. Kaya totoo po, yung sinasabi na may deem unsafe, dito na lamang sa conversion na to, hindi po talaga safe yan. Tignan nyo na lang po, yung pagkakagawa dyan. So ito yung manibela, iikot yan, iikot ito. Okay, saka pa lang iikot ito sa baba. Kaya sa dami po ngayon, nitong mga cross joints na yan, pati itong transfer case na to, no? Napakadelikado po nito. Tignan nyo po ito, yung pagmamaneho ko kanina sa BMW. Kapag po talagang maayos ang iyong steering at masusunod yung engineering design ng inyong steering, konting galaw mo lang nito, talagang susunod ang gulong. Tulad yan, susunod yan. Hindi katulad doon sa every wagon na ginagawa natin para makagalaw ka ng kaunti ang manibela mo. Halos iikot mo ng kalahati, lampas kalahati para lang maiayos mo. O yun talaga ay maling-mali ang design nun kasi naglagay yun ng dalawang transfer case. Tulad po nito mga kapatid. Abante tayo. Para ako ay makalipat sa right side, yan lang po ang galaw ko. Kaya nakalipat na po ako sa right side. Pero yung every wagon na dinrive po namin, yung tinest drive ko, palipasan sa napakarami ng dinaanan na transfer case, dalawa, tapos ang daming mga cross joint na dinaanan, talagang halos isang buong ikot bago mo mailipat ng lane ang iyong sasakyan. Tingnan nyo po yung pagmamaneho ko dyan. Isa't kalahating ikot lang, nakaka-left turn na ako. So pagpupunta po kayo sa Autoran, sa likod kami nitong pink na property na yan, nandyan po ang Autoran. At sila rin po may-ari ng aming shop na inuupahan. Ngayon ito, kakaliwa po ako dito, bibilangin natin kung ilang ikot po ang magagawa natin. Isa't kalahati lang ang ikot. Pero doon sa every wagon na tinest drive namin ni Weng nung nakaraan, ang daming ikot yan. Tingnan mo, daming ikot. Dalawa, tatlo. Balik mo yung tabi. Kasi kung mabagal ang kamay mo, babanggain mo to. No? Ayun lang ang problema rito. Sa mga mayroong mga minivans na ganito, hindi ko po sinasabing hindi okay o mali or kung ano man yung mga paninira. Wala po. Ito po, ipinakita ko na sa inyo kung ano ang gagawin nyo sa inyong mga minivans. Marami nasa Visayas, nasa Mindanao, at sa iba pang lugar, dito sa Cavite, maraming bumibili nito. Ito yung ma-share ko sa inyo. Bumili kayo ng rack and pinion ng mga pang Mirage or pang Hyundai, pang Toyota, no? Nakasya rito yung haba niya, at bumili rin kayo ng surplus na mga steering assembly na nakakabit mismo sa Kia. Marami po yan. Kay Miss Rupa Rosario, yung ating supplier ng mga Kia parts. Marami kayong mabibili niyan para masigurado nyo na ang inyong minivan ay talagang magiging maayos, magiging safe na ginagamit nyo sa inyong mga paglalakbay, sa kung saan kayo makarating. Kasi ito mga kapatid, sa super highway, alam nyo mga kapatid, kapag hindi maganda yung kalye, di ba? Ang pagmamaneho, medyo ginaganyan-ganyan mo siya para makita mo yung tamang lane mo di ba? Pero dito, dahil sa yung kanyang steering system hindi maayos, talagang malaki yung ginagawa mong panimpla dun sa iyong manibela. Dahil para gumalaw yung gulong mo, kailangan mo ng maraming galaw din ng iyong manibela. Dahil nga dito sa mga conversions po na nilagay na yan. Ngayon, para matapos yung problema na yan, tanggalin lahat yung conversions na yan at magpalit kayo ng steering system na galing sa Korean na car or kahit na anong mga LEP na original na ganitong klase ng manibela, no, na nandito na yung motor. At maglalagay na lamang kayo ng mga brand new. Ito po kasi marumi to dahil yan po yung gagamitin ko doon sa aking isang coaching kuba, no? Na kinonvert ko po ng power steering, no? Hindi na siya mano-mano. Kaya mga kapatid, yung isang coaching kuba natin, naka-electric na rin yun, power steering. Na yun nga lang, nandoon, nasiksik sa paradahan kaya hindi ko nagagamit. Itong minivan na to, naku, grabe na. Ang laki na naman na magagastos nitong may-ari nito kasi ayoko naman na pauwiin to ng Mindoro na sira-sira pa rin ang mga pang-ilalim niya. Napakaraming kalampag. Dito pa lang kitang-kita na Pakita mo yan Sira na yung mga bushing na yan. Mabuti na lamang at may nabibiling pyesa.
So ito na yung mga bago natin. Assembly na po ang binili ko para sigurado tayo. Tignan nyo to, oh, sira-sira na yan. Oh. Oh. Bibili nyo na napakamahal. No? 300,000. Tapos, ganito ang mga pyesa. Nakakapanghinayang po yung pera. Pati ito, stabilizer link. Oh, buti may nakuha. Mabait yung ating supplier kasi dito eh. Kahit hindi Suzuki yung brand, no, yung piyesang ang halimbawa hinahanap natin pang Suzuki, basta doon may nakaparehas, talagang tinutulungan tayo ng supplier na hanapan ng kaparehas doon sa mga available nilang mga parts. So ito, may natsambahan, nakaparehas. O ayan o. O tingnan nyo po, 555 pa. So yan, magagamit na natin dito. Talagang ito ay patitinuin natin ang kondisyon nitong Suzuki na to na every wagon at maging yung sa kanyang steering system. Gagawin po natin ang lahat dito para maging safe po ang pagbabiyahe, ang paggamit ng sasakyan ng may-ari po nito. Susi, tanggalin natin susi. Diin muna. Tapos hila. Ito na ang natira sa susi. Dito pong pinadala sa akin na steering assembly ni Miss Rupa Rosario at ni Steven, no, sa MC2 Auto Supply. Ang bilis dumating nung in-order kong steering assembly ng Kia na ito naman po yung ilalagay ko na conversion doon sa Suzuki minivan, yung every wagon po na nasa labas. Yung ipinakita ko po sa inyo kanina sa vlog ko po na ito. Gagamitan natin ng steering assembly na galing sa kotse ng Kia. Ito po ay original na left, kaya ang mga controls po nito, to, ang kanyang wiper ay nasa kanan na siya. Baliktad natin. Ayan. Okay. Baliktad. Ito pala. Ayun. Kaya lang nakalak. Teka. Alisin natin yung pagkakalak. Ayun. Ayan. Okay. Ganito na po, mga kapatid. So, ito na yung manibela ko. Ito yung headlight switch. Ito rin yung signal. At ito naman yung wiper. So ito po, bubuhayin natin lahat to kapag inilagay natin doon sa every wagon. So standard na po ito na left yung manibela na to. Kaya po ang mangyayari, itong steering column na to ay dudugtong na lamang po dito. Ayan, ito po yan. Dito yan. At papunta na po doon sa rack and pinion na manual na ilalagay natin doon sa Suzuki minivan. Ito yung pinaka-the best na conversion doon sa mga minivans po na yan, yung mga K-vans na yan. Kesa gumamit pa ng maraming mga transfer case. Kaya po nagkaroon ng sobrang dami ng ikot kapag ginagamit mo yung minivans po na yon at napakadelikado po nun sa pagmamaneho. Wala pa akong nakita na gawa ng Hapon, gawa ng German, gawa ng mga Amerikano na ganong klase ng manibela. Na sobrang dami ng ikot mo bago ka makakanan, bago ka makakaliwa, bago ka maka-U-turn, at napaka-delikado nun sa biglaan. Ito po yung sinasabi natin na yan pong mga minivans na yan ay talagang deemed unsafe. No? Dahil nga doon sa mga conversions na hindi nila inisip na iyon ay pwede makapagpahamak po ng tao, ng driver, ng pasahero doon sa gumagamit po ng minivans na yon. At sana po hindi po lahat nung mga ginawang mga minivans na yan, ay ganyan ang ginawa nilang style ng steering system. Yung iba talaga namang pinapalitan nila ng manibela na katulad nito, kung hindi man power steering nilalagay nila, ay manual po talaga. Katulad nung minivan na ibinigay ko doon sa bayaw ko kay Engineer Tolitz. Yun po ay hindi power steering. Yun ay Powys steering. Pero yung kanyang steering system ay talagang original po na nasa left. So, ito po ang gagawin nyo, yung mga mayroong minivans o every wagon or kung ano pa mga brand yan, meron kasing Mazda na ganyan din, na mga K-vans, maghanap po kayo ng conversion na ganito. Ito nga po ay kinukuha ko dyan kay MC2 Auto Supply sa Blooming Treat, kay Miss Rupa Rosario. Magtanong po kayo doon at ipakabit nyo sa mga mekaniko nyo na marunong mag-convert para maging safe po ang inyong mga minivans. Yun din po ang ginamit ko na conversion doon sa aking Kotsing Kuba, yung aking Beetle, no, si Mong Pagong. Yun po ang nakakabit doon. At yun ay siguradong mapapakinabangan nitong mga minivans po na yan. Ilan na po yung nakabitan ko rin ng mga steering po na yan at siguradong-sigurado na mag-i-enjoy po sila at siguradong-sigurado na iyan po yung pinaka-safe na conversion. Hindi mo nga masasabing conversion kasi lahat naman ng sasakyan
na naka-electric power steering, ay ganyan po talaga yung design ng kanilang steering system. Ang talagang conversion ay yung ginawa nila dito po sa minivans na yan na naglagay ng dalawang transfer case at sobrang dami ng mga cross joint para lang mapaabot nila doon sa right hand na rack and pinion na hindi na dapat sana ganun ang ginawa. Marami pa kami nga ayusin doon sa Suzuki minivan na yon at ilalagay namin lahat sa Philippine standard. Yung po kasing ibinenta na yon ay Japanese standard. Kumbaga sa TV nung araw, pag bumili ka ng Japanese standard na TV na nandyan sa pier, wala kang channel 2 at saka channel 4. Ito pong minivans po na ito, parang ganun. Wala kang channel 2 at channel 4. Kaya po, ibabalik natin sa Philippine standard yung mga minivans na yan na magpapagawa po dito kay Autorans. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok nyo po sa aking mga vlogs, sa aking mga videos. Tandaan nyo po mga kapatid, yung mga ipinapakita ko po sa aking mga vlogs, makalaki po ang maitutulong yan para lalo nyo pang maalagaan at makaprevent ng malaking pagkasira ng inyong mga sasakyan. Katulad na lamang, yan pong Hilux po na yan, na umilaw na nga yung check engine, pina-scan, at may problema nga yung kanyang low plug, winalang bahala nung may-ari. Kaya yan, napunta tayo sa general overhaul. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po kay Autorans. Paki-likes, paki-subscribe po at paki-share ang aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.